Ang babae ay tila di bumisita sa nobyo sa bilangguan. Ngunit palihim niyang inaabot ang SIM card na nakatago sa nail art at ibinigay ito ng hindi napapansin. Alam niyang mabenta ang SIM card sa loob ng pulungan. Kaya madaling kumita ng 5,000 dolyar ang lalaki. Pero ginastos na ito lahat para bumili ng play. Dahil ito ang pinakamahalagang gamit sa plano nilang pagtapas. Pagdating ng oras ng pagpapahanin, sinadya ng lalaki na ilagay ang maliliit na bato sa grass cutter at pinatalsik ito upang basagin ang salamin ng sasakyan ng doktor. Nagulat at nainis ang doktor. Dahil ang lumang sasakyan ng 72 model ay mahirap ayusin. May isang pweso naman na nagsabing kaya niyang ayusin ito. Dahil bago siya makulong isa siyang pinasang mekaniko. Kaya pumayag agad ang doktor sa libreng pag-aayos. Hindi alam ng doktor na kasama pa na siya ng lalaki. Nang ihatid na ng gwardya ang kasama niya palabas, nagpunwari siyang inaatake ng hika. Malakas siyang umubo habang palihim na lumalapit at binamit ang clay upang kopyahin ang ubis ng susi. Pagdating sa labas sinuri ni Matt ng mabuti ang sasakyan. Ilaban na siya sa pag-aayos. Ngunit ang totoo ay hinahanap niya ang pinakamagandang taguan. At nang maging handa na ang lahat, sinamantala ni Little White ang oras na walang nakatinim. At ibinuhos ang halos na genetic mushroom sa tanghalian. Isang tingin lang niya kay Matt at sinabi niyang pwede nang simulan ang plano. Si Matt naman ay lumapit sa gwardya at sinabing kailangan niyang magpunta sa klinik at kusa niyang sinuot ang posas. Habang kumakain ng mga preso, isa-isa silang nakakita ng mga ilusyon. Nagsimulang pumilos ng kakaiba, pati ang staff sa kantina ay naapektuhan din. Ako ay isang pabong may pakpak, kaya kinuha ni Xiaozi ang maliit na kutsilyo, at nagkunwaring nahilo rin siya. Pagkatapos ay hiwain ang kanyang palad. Nang makita ito ng gwardya agad na itong dinala sa klinik, kasabay ng pag-efekto ng kabute, naging ganap na magulo ang kantina. May mga preso pang nagkumpol at nagmasahe sa isa't isa, tumanggap ng utos ng nurse. At dali-daling dinala ang mga gwardya sa lugar. Sa bintana, nakita ni Matt na pati ang doktor ay hinayda para tumulong. Kaya agad niyang kinuha ang gamit at nabuksan niya ang posas. Kinuha nila ang liquid nitrogen sa tabi ng kama at ginamit ang lamig upang pababain ang temperatura ng lock. Hanggang sa mawala nito ng bisa at bumukas ang pinto. Hindi inaasahang talagang bumana iyon. Nabasa lang namin iyon sa magazine. Wala nang tao sa hallway. Kaya dahan-dahan silang lumapit sa malaking pinto at kinuha ang susi na nililok gamit ang sabon. Handa na sana nilang buksan ang pinto, pero kahit anong pilit ni Matt, ayaw pa rin magbukas ng pinto. Napagtanto niyang masyadong malambot ang sabon. Hindi sapat ang tigas para paikutin ang lock, at kung iliim niya masyado maaaring mabasag ito. Kaya napunta sila sa mahirap na sitwasyon. Biglang may narinig silang boses ng gwardya sa likod. Naintindihan ni Little White na wala ng oras. Kaya matapang siyang nagpa siya, lumapit siya sa gwardya para ilihis ang atensyon nito upang mabigyan si Matt ng oras para tumakas. At naging epektibo nga ang ginawa niya. Paglingon niya ay nakalabas na si Matt sa pinto. Mabilis na umiwas si Matt sa mga pulis gamit ang leksi niya. At mabilis na lumapit sa sasakyan ng doktor. Sanay nang nabuksan ang trunk ng kotse. At agad nang umiga sa loob. Pagkatapos suriin ng doktor ang mga preso, nalaman niyang epekto iyon ng pabuti. At kailangan lang maghintay sandali at kumain ng kaunting hiwa ng orange upang gaman ang pakiramdam. Pagkatapos ay bumalik na siya sa sasakyan bitbit ang kanyang gamit. Pero ang nakapagtataka ay nang buksan niya ang trunk. Wala man lang kahit ano sa loob. Matapos dumaan ang sasakyan sa mahigpit na inspeksyon ng gwardya, ay napalabas ito ng ligtas. Walang sino man ang nakaalam kung nasaan si Matt ngayon. Pagdating ng doktor sa bahay at bumaba ng sasakyan, may kakaibang tunog mula sa likod ang upuan. At kitang-kitang unti-unting hinihiwa ang likod ng upuan. Ang sapat na ang haba. Mahirap pero nakalabas si Matt mula sa loob. Habang kunwari na daayos siya ng sasakyan kanina, pinanggal niya pala ang foam sa likod ng upuan at gumawa ng itim na tela para maitago ang katawan. Kaya siya matagumpay na nakapagtago roon at nakatakas na walang nakapansin. Pero alam niyang hindi titigil ang paghahanap ng pulis. Kaya kumanap siya ng isang dentista at binayaran ito upang baguhin ang dental record niya. Pagkatapos ay hinirulat ang isang sinulog na bangkay upang magmukhang siya ang namatay. Pinasuyo rin niya ang kaibigan para kumuha ng bagong pagkakakilanlan at nagbago ang pagkatao ni Matt. At naging lalaking nagnangalamjap. Ang dahilan ng lahat ng pagngangandam ito ay upang mabuksan ang pinakaseguridad na vault ng lungsod. Isa ito sa pinakamahirap pasukin sa buong mundo. Maging ang pasilyo nito ay ginestusan ng 1 bilyon. Kapag may pumasok, agad maa-activate ang multi-matrix biosystem. Ito ay 360 degree na walang patay na anggulo. Sinusuri ang kilos at lakad ng tao na halos imposibleng dayahin. At pagkatapos dumaan sa pasilyo, may facial scan at espesyal na susi pang kailangan para tuluyang mabuksan ang vault at hindi pa dyan nagtatapos ang seguridad.
May napakadetalyadong temperature sensor sa loob. Kapag tumaas o bumaba ng higit 0.5 degree, aalerto agad ang buong sistema. At ang password ng sensor ay nag-iiba araw-araw. Halos imposibleng mabuksan ito, ngunit sa harap ng napakaraming hadlang. Matagal nang may solusyon si Matt na may mataas na talino. Bumuo siya ng 6 na kataong grupo. Sinimulan nila ang alamat na pagnanakaw na ito. Isinuot ni Matt ang night suit at panigin na pumasok sa bahay ng security chief. Maingat nang itinago ang signal modifier at nakakita ng baso may fingerprint. Nilagyan niya ito ng pulbos at gamit ang tape, nakuha niya ang fingerprint ng chief. Pumunta siya sa banyo at nakita ang contact lens case ng chief. Nagpatak siya ng espesyal na dumot sa loob at kinabukasan, nang isuot ng chief ang lens na iyon, namula ang buong mata niya. Tinawag niya ang isang eye doctor upang magpa-check. Hindi niya alam na si Xiaozi ng iyon na nagkunwari. Habang kunwari sinusuri ang mata, nakuha na niya ang facial data ng chief. Gamit ang 3D printer, tagawa nila kailangan nilang masara at ito ang kanilang entry pass. Pumasok muna ang driver sa gusali at itinapon ang sensor sa toilet bago i-flush. Kasabay ng padados ng tubig, lumabas ang full layout ng water pipes. Ganon din sa air ducts. Matapos nilagay ang sensors, nakuha nila ang buong estruktura ng ventilation system. At sa punto kung saan nagsasanga lahat ng system, naroon mismo ang bolt. Handa na ang lahat. Sinimulan na ng grupo ang operasyon. Isinuot nila ang peking uniform ng building staff. At dahan-dahang dinala ang gamit sa pinto. Nilagyan nila ng kuryente ang door handle. At nang subukan itong buksan ng guard, agad siyang nakuryente at nawalan ng malay. Tahimik na pumasok ang grupo sa gusali. Mabilis nilang ginamit ang pampatulog upang ma-disable ang natitirang gwardya at kinuha rin ang kanilang security card. At nakarating sila sa harap ng vault, kinuha nila ang transparent film upang takpan ng pasilyo at inayos ang tubo sa tamang posisyon. Nang human darang high-tech na biometric system ng pasilyo, pinalabas nila ang mga bubuyog na nakatago sa kahon at pinakawala ng mga ito sa loob ng buong pasilyo. Nakagulo ang mga bubuyog sa infrared system at pinabyo na ng linya ng sensor. Si Matt naman suot ang camouflage. Dahan-dahang naglakad sa gitna ng mga bubuyog. Hindi inakala ng system na may tao sa pasilyo. At sa monitor ng chip ay mukhang normal ang vault room. Dahil sa signal modifier na inilagay ni Matt kagabi, na binago ang lahat ng footage na nakikita niya. Pagdating sa dulo ng pasilyo, ipinatong ni Matt ang reyna ng bubuyog sa salamin. At bumalik ang mga bubuyog upang dito muling magpipon. Nagbigay ito sa kanya ng espasyo upang mag-crack ng code. Pinamdal niya ang headgear at suot na niya ang specially made mask. Nakilala ng system ang mukha ng chief at nagbukas ng second verification. Bilang eksperto sa padukit at agad nang nakopya ni Matt ang lubis ng susi gamit ang bato. Habang dahan-dahang bumubukas ang malaking pinto, nalagpasan nila ang unang pagsubok at human darang temperature sensor ng vault. Umangat ito ng 0.1 degree bawat minuto. Ibig sabihin mayroon lang silang 5 minuto para matapos. Kaya mabilis na tinawagan ni Matt ang kasama sa labas at pinabilisan ng pag-install ng explosives. Sa ganitong tensyonadong sandali, mas nagiging maingat si Amy. At ng 1 minuto na lang ang natitira, tatapos niya ang paglalagay ng bomba at pinindot na ng kasama ang detonate button. Nabuksan ang water pipe sa kisabi ng vault dahil sa pagsabog. Bumuhos ang malaking dami ng tubig papasok sa loob. At napaiksi ang sensor dahil nabasa ito. At tuluyang nasira. Sa wakas ay maaari na silang pumasok at sinimulan ng pag-crack ng vault. Para sa ganitong antas ng vault, dapat buksan ang 2 lock ng sabay. Ikiniconnect nila ang sound amplifier. Sabay-sabay silang nagsimulang magtrabaho. Sa utos ni Matt, napasok nila ng tama ang locking point at nabuksan ang unang vault. Nang makita ang band sa loob, hindi napigilan ng grupo ang makasigraw. Pero hindi pa pwedeng huminto. Mabilis nilang sinimulan ang susunod na vault. Si Matt ang nagdala ng bands pataas sa elevator at ipinasa ito sa kasamahan sa labas. Maayos ang takbo ng lahat. Habang umaabot na sila sa 5 bilyong halaga, naisip ng bigay na sapat na iyon. At dapat nang tumigil bago maging delikado. Pero ayaw pumayag ni Matt. Gusto niyang kunin ang lahat ng bonds. Hindi na gusto nito ng big guy. At binagsak niya ang gamit. Pagkatapos ay umalis mag-isa. Wala nang magawa. Napilitang si Matt ang tumuloy. Pero nang mabuksan nila ang vault, biglang tumunog ang alarm. Dahil pala sa padalis ng big guy ay binunot niya ang susi. May plano siyang kunin ang lahat. At tumakas kasama ang nabiyang si Amy. Nagulat ang buong grupo. At nagsara na ang pinto ng vault. Kaya ginamit ni Matt ang makina para mamaram. At nakalabas siya sa huling segundo. At napantantang nagtak silang bigay. Nataranta ang mga kasama. Pero kalmado pa rin si Matt. Dahil bilang isang talino ay may nakananda na siyang plano B. Fala ng mag-asawa na makukuha nila ang lahat. Pero nang buksan nila ang metal na kahon ay nabulat sila.
Dahil maliban sa 2 buwan sa ibabaw, ang lahat ng nasa ilalim ay pawang walang halaga para maiwasan ang pagtataksil mula sa sinuman sa grupo. Sinadya ni Matt na maglagay ng butas sa planog dahil kulang sila sa tao. Isa lang ang nakabantay bago ipasok sa cargo lift ang buns. At isa lang din ang nasa taas pagdating nito, kaya walang nagbabantay sa gitna ng pag-angat nito. Itinago ni Matt ang kanyang anak sa loob ng gusali upang harangin ang buns bago makarating sa itaas. At palitan ito ng mga pekeng buns na inihanda niya. Pagkatapos ay ibinalik nila ito sa lift. Matagumpay na naisagawa ang pagpapalit. Nakuha nila ang tunay na 5 bilyong buns. At natapos ang napakalaking pagnanakaw na ito,